Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Ang sabi nila ay handa raw isakripisyo ng isang may bahay, ang lahat para manatiling buo ang kanyang pamilya. Gagawin ang lahat kahit ang hiramin pa ay ang sariling asawa mula sa bago nitong minamahal. Para lamang hindi sila magkahiwalay at masira ang kanyang pamilya. Dear Papa Dudut, wala raw buhay mag-asawa ang hindi dumaan sa mga matitinding pagsubok. Pero hanggang saan nga ba tayo dapat na lumaban? Hanggang kailan natin dapat ipaglaban ang pagmamahal na nararamdaman natin? At kailan natin masasabi na kailangan na nating sumuko dahil tayo na ang talo sa laban at pagsubok na ito? Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maxine, 34 years old. Nakatira sa Alabang at may negosyo na iba't ibang klaseng halaman. Meron nga po pala akong asawa, Papa Dudut. Ron ang pangalan niya. At isa siyang agricultural engineer. Nagkakilala kami dahil din sa mga halaman. Mahigit 8 taon na po ang nakakaraan. Mahilig kasi ako sa iba't ibang klase ng halaman at bulaklak noon at ganun din siya. Kaya kaagad kaming nagkasundo hanggang sa maging kami na nga po, Papa Dudut. 2 taon din kaming naging magkarelasyon noon bago kami nagpakasal. Nang makasal kami at magsama sa iisang bubong ay naramdaman ko na mas lalo naming minahal ang isa't isa. Naging masipag na asawa si Ron. At ako naman ay masasabi ko na naging mabuting may bahay niya. Wala pa akong trabaho o business noon dahil ang gusto ni Ron ay pagtuunan ko ng pansin ang pag-aalaga sa mga anak namin. Kaagad din kasi kaming binayaan ng 2 anak na nasundan kaagad ng isa pa. Papa Dudut, na isilang ko naman po ng maayos ang pangatlong anak namin ng asawa ko. At kagaya ng napag-usapan naming plano, lumipas lang ang halos 1 taon mula nang makapanganak ako. Ay pinayagan na niya akong simula ng negosyo na matagal ko na rin gustong gawin. Napaka-supportive po talaga ng asawa ko dahil sinamahan niya po ako sa mga seminar na kailangan kong puntahan para matutunan ang pagsisimula ng business ko. Habang ang mga anak namin ay inaalagaan naman ng biyanan ko. Kasama ko rin siya sa pagbili ng mga gamit na kakailanganin ko hanggang sa mga mismong halaman na aalagaan ko. Doon ko talaga naramdaman na mahal niya ako, Papa Dudut. Pati na rin po ang mga anak namin dahil kahit busy siya sa trabaho ay humahanap siya ng paraan para magka-bonding at maalagaan ang mga anak namin. Kapag pagod ako mula sa ginagawa kong pagtatanim o pag-aayos ng mga halaman at nasa bahay si Ron, ay siya na ang nagpipresenta na mag-asikaso o mag-alaga sa mga bata para makapagpahinga naman daw ako. Kaya nga masasabi kong masaya talaga kaming buong pamilya noon. Kaya lang, Papa Dudut, bigla pong na-assign sa malayong lugar para sa kanyang trabaho ang asawa ko. Na-assign siya sa isang probinsya para doon mag-opisina at pag-aralan ng bagong lupa na nabili ng kanilang kumpanya. Kailangan niya rin tuloy na saglit na malayo mula sa amin ng mga anak ko. Papa Dudut, malaki naman po talaga ang tiwala ko sa asawa ko kahit noong magkasintahan pa lamang kami. Tahimik naman kasi ang naging relasyon namin noon at kahit kailan
ay hindi siya gumawa ng kalokohan. Pero syempre hindi nyo pa rin po maaalis sa akin ang matakot dahil yon talaga ang unang pagkakataon na magkakalayo kaming dalawa. 5 taon ang itatagal ng kontrata niya sa Olongapo pero ang sabi naman niya ay kada buwan meron siyang 1 linggo na pahinga na gagamitin niya para makauwi sa amin at makasama namin siya. Sa totoo lang ay hindi ko rin talaga maintindihan ang kaba na nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag pero may kakaibang takot talaga sa dibdib ko. Iniisip ko na lamang noon na masyado lang akong napaparanoid dahil yon nga ang magiging unang beses na mahihiwalay siya sa amin ng matagal-tagal. Hindi ko naman talaga ugali na bantayan ang mga bawat kilos niya. Pero para sa akin kasi ay iba pa rin yung palagi kaming magkasama. Yung araw-araw siyang uuwi sa bahay at gabi-gabi ko siyang makakatabi sa pagtulog. Iba pa rin yung nararamdaman ko sa bawat oras na ako lang ang nag-iisang babaeng pinakamamahal niya. Papadudot, sa unang taon ng setup naming pamilya ay naging maayos naman ang lahat. Maganda rin kasi ang takbo ng negosyo ko at si Ron naman ay tumutupad sa usapan namin na palagi siyang tatawag at uuwi bago magkatapusan ng buwan. Sa unang taon na yon ay naging masaya pa rin kami kahit pa medyo naging LDR na ang relasyon naming dalawa. Sa tuwing uuwi siya noon ay ramdam ko kung gaano niya ako kamiss dahil sa tagal ng mga halik na ibinibigay niya sa akin at sa higpit ng yakap na ginagawa niya bago kami matulog. Malambing din siya sa mga anak namin at talaga namang bumabawi siya sa pag-aalaga sa mga ito. Hindi siya yung tipo na uuwi lang ng bahay para magpahinga. Ang 1 linggo sa 1 buwan na nilalagi niya sa bahay namin ay palagi niyang inuubos sa paglalambing sa akin at sa pakikipaglaro sa mga anak namin. Kaya nga naging kampante talaga ako kahit na medyo matagal-tagal kaming nagkakalayo. Siguro nga may mali din sa part ko na sobra akong naging kampante sa sitwasyon namin, Papa Dudut. Hindi ko na matandaan kung kailan eksaktong nagsimula o paano nangyari na unti-unti nang nanlamig sa akin ang asawa ko. Hindi na siya tumatawag sa akin araw-araw kapag nasa Olongapo siya. Nabawasan na rin ang mga lambing niya sa akin at madalas ay naging mainitin na rin ang kanyang ulo kapag nasa bahay siya. Ni hindi na kami nakakapagkwentuhan o nakakapag-usap ng matagal. At ang mas malala pa doon, Papa Dudut, ay hindi na siya tumatagal ng 1 linggo sa bahay namin. Madalas kahit 4 o 5 araw pa lamang siyang nakakapagbakasyon ay umaalis na kaagad siya. At syempre trabaho niya ang palagi niyang dinadahilan. Papa Dudut, nang lumabas ng bahay si Ron ay hindi ko rin siya natiis. At ako na ang nagpatuloy at nag-ayos ng mga gamit niya. Kumuha na lamang ako ng ibang pantalon na kailangan niya at nilagay sa loob ng bag na dadalhin niya. Kaya lang, Papa Dudut, habang inaayos ko ang gamit ng asawa ko ay nakakita ako ng isa pang cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Nakalagay pa yon sa may pinakasulok na bulsa ng bag na parabang sinasadyang itago. Nang mga oras na yon ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang kaba. Nanginginig pa ang mga kamay ko na kunin ang cellphone na yon. Wala yung password at wala rin kahit na anong laman ng tawag o kaya naman ay text. Kaya ang ginawa ko na lamang ay tinext ko ang sarili kong number at pagkatapos ay dinilit ko na ang sent text message. Binalik ko ng maayos ang cellphone sa loob ng bag kung saan ko yon nakita. At nang makauwi si Ron ay umarte ako na parang walang nangyaring kakaiba. Nagkaayos naman din kami ng araw na yon dahil siya na ang humingi ng sorry sa akin. Alam ko naman na wala akong kahit na anong nabasa na mali mula sa nakita kong cellphone niya dahil wala nga yung laman na text o tawag. Pilit ko nung kinukumbinse ang sarili ko na baka para sa trabaho niya ang cellphone na yon o kaya ay sa ibang bagay pa. Pero Papa Dudut, alam ko rin na meron ng maling nangyayari sa relasyon naming dalawa.
Kaya nang kinabukasan na umalis si Ron ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na maiyak. Naiyak ako sa takot at sakit na nararamdaman ko noon. Nasaktan na ako kahit wala pa akong kahit na anong napapatunayan. At sobra akong natatakot na maging totoo ang lahat ng hinalang tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Hindi pwedeng mawala si Ron sa amin. Ayokong hiwalayan ako ng asawa ko. Mas lalong ayokong mawala ng tatay ang mga anak ko. Hindi pwede. Hindi ako papayag at hindi ko yon kakayanin. Papadudot, parang gumuho ang mundo ko nang makumpirma ko na totoo ang lahat ng hinalang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ako makapaniwala na magagawa akong lukohin ni Ron at nagkaroon pa siya ng anak sa ibang babae. Napatanong ako sa sarili ko noon kung saan ba ako nagkulang bilang asawa niya. Kung ano ba ang dahilan kung bakit naghanap siya ng ibang babae. At ano ang nagtulak sa kanya para lokohin niya ako. Walang katumbas ang sakit na naramdaman ko ng araw na yon, Papadudot. Parang pinipiga ang puso ko at nahihirapan akong huminga. Hindi ko magawang umiyak ng malakas dahil ayokong magising ang mga anak ko. Ayoko ring tumawag sa mga biyanan ko o sa mga magulang ko at magsumbong sa kanila tungkol sa mga nalaman ko. Dahil gusto ko pa sanang magkausap muna kami ni Ron, Papadudot. Gusto kong malaman mula sa kanya ang katotohanan at umaasa ako na magkakaayos pa rin kami. Nasa oras na papiliin ko siya kung ako o yung babae niya, ay ako ang pipiliin niya sa huli. Dahil ayoko talagang mawala sa akin ang asawa ko, Papadudot. Ayokong masira ang pamilya namin. Kaya gagawin ko ang lahat para manatili kaming buo. Papadudot, nang makatanggap ako ng tawag mula kay Ron kinabukasan ay nagpanggap ako na walang nangyaring kahit na ano. Hindi ko pinahalata sa kanya na alam ko ang tungkol sa tinatago niyang panloloko sa akin. Hindi ko rin siya kinumpronta tungkol sa batang nakausap ko na sigurado akong anak niya. Umarte ako, Papadudot, na walang kahit na anong nalaman tungkol sa pangangaliwa niya sa akin. Napakahirap dahil sa ilang araw na magkausap kami sa tawag, sa text o video call ay ipinapakita ko na okay lang ako. Kahit gustong gusto ko nang umiyak habang kausap ko siya, ay pilit kong pinipigilan ang sarili ko. Hinayaan ko na lang din kahit na hindi na siya tumawag pa sa buong araw. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang gawin habang nasa trabaho o nasa bahay siya ng babae niya. Sinakyan ko ang lahat ng kasinungalingan niya tungkol sa pagkabisi niya sa trabaho. At pilit kong pinaparelax ang sarili ko at sinasabi na kailangan ko munang makausap ng personal si Ron bago ko ipalam sa kanya na alam ko na ang lahat. Hindi ko siya aawayin at sa oras na magkausap kami ng personal at humingi siya ng tawad sa akin ay kaagad ko siyang patatawarin. Alam ko na magkakaayos kaagad kaming dalawa. Maaayos namin ang lahat ng relasyon at pamilya namin dahil sigurado ako na ako at ang tatlong mga anak namin ang pipiliin niya sa huli. Papadudot, hindi na nga nagpapigil pa si Ron na umalis ng bahay namin. Nagising na nga rin ang mga anak namin at tinatanong nila kung bakit raw ako umiiyak. Tinanong din nila kung nasaan ang tatay nila dahil alam nila na yon ang araw ng pag-uwi ni Ron. Pero pilit akong kumalma at nakangiting sinabi sa kanila na kinabukasan pa ang pagdating ng tatay nila. Umaasa rin talaga ako noon, Papadudot, na uuwi si Ron sa bahay namin kinabukasan. Na magkakausap kami at kagaya ng paulit-ulit kong pinagdarasal. Ako ang pipiliin niya at ang mga anak namin. Pero hindi po yon nangyari dahil lumipas na ang isang linggo. Ay wala pa ring Ron ang bumabalik sa bahay namin. Ang sabi ko noon sa sarili ko ay hindi ko isusuko ang relasyon namin ni Ron nang hindi ako lumalaban.
Kaya gumawa ako ng paraan para malaman kung saan siya sa Olongapo tumutuloy. Tumawag ako sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Sinabi ko na nasa Olongapo na ako at kailangan kong sunduin si Ron sa bahay na tinutuluyan nito dahil nasa ospital ang mami niya. Ibinigay ng kumpanya nila ang address ni Ron nang sabihin ko rin na hindi ko siya makontak. Hindi na ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut. Nang dumating sa bahay namin ang kapatid ko na hinabilinan kong magbantay muna sa mga anak ko, ay nagmamadali na akong umalis para puntahan ang asawa ko. Papa Dudut, sumunod din ako sa sinabi ni Ron. Umalis kaagad ako ng bahay na yon at bumiyahe na pabalik ng Alabang. Kagaya ng dati ay hindi ko pinaalam sa pamilya ko o sa pamilya ni Ron ang tungkol kay Lizelle o Tonton. At pagkalipas nga ng ilang araw ay umuwi si Ron sa bahay namin at parang walang nangyari na kahit na anong gulo mula sa Olongapo. Pinigilan ko rin ang sarili ko na awayin siya noon, Papa Dudut. Inasikaso ko na lamang siya na parang wala siyang kahit na anong ginawang kasalanan sa akin. May isang beses noon na pinag-usapan namin ang setup naming dalawa. At sinabi niya na hindi niya kami iiwanan ng mga anak namin basta hindi ko sila guguluhin ni Lizelle sa Olongapo. Isang linggo siya sa bahay kasama namin at ang 3 linggo ay sa Olongapo kasama ni Lizelle at ang anak nilang dalawa. Hindi madali para sa akin ang pumayag sa gusto niyang mangyari, Papa Dudut. Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Ayokong mawala sa akin o sa amin ng mga anak ko ang asawa ko, kaya sumang-ayon na lamang ako sa gusto niyang mangyari. Yung paghahatian namin ni Lizelle ang oras at panahon ni Ron. Kaya lang, Papa Dudut, ay napapatanong ako sa sarili ko. Kahit sabihin na natin na si Lizelle talaga ang unang minahal ni Ron, ay ako pa rin ang legal na asawa niya. Kami ng mga anak ko ang legal na pamilya ni Ron. Pero bakit parang ako pa ang nanghihiram sa asawa ko mula sa kabit nito? Mas marami kasi siyang oras na nilalagi kina Lizelle pero hindi ko naman din magawang magreklamo dahil nauuwi lamang sa matinding pag-aaway namin ni Ron ang lahat. At palagi niya rin akong tinatakot na kung hindi raw ako makontento sa pagsusustento niya sa mga anak namin at paminsan-minsan na pag-uwi sa bahay ay mabuti pa raw na maghiwalay na lamang kaming dalawa, na syempre hindi ko hinayaan na mangyari dahil ayoko talagang mawala sa akin ang asawa ko. Ayokong masira ang pamilya namin, kaya kahit ako pa na legal na asawa ang nanghihiram ng oras at panahon mula sa kabit ng asawa ko ay ayos lang. Ang mahalaga para sa akin ay matatawag ko pa ring buo ang pamilya ko. Ngayon po, Papa Dudut, ay mahigit 1 taon na rin po ang nakakalipas mula nang pumayag ako sa gustong mangyari ni Ron. Kaya lang ay nakarating na rin sa mga magulang ko nitong nakaraan ang tungkol kay Lizelle at sa anak nila. Galit na galit sila kay Ron pati na rin sa akin. Bakit daw pumapayag ako na ginaganon ako ng asawa ko? Dapat daw ay idemanda ko sila dahil masyado nila akong kinakawawa. Nang dahil po sa pamilya ko ay unti-unti na po akong naguguluhan, Papa Dudut, sa kung ano ang dapat kong gawin. Dapat ko na bang putulin ang katangahan ko at pagiging martir ng dahil kay Ron? O mas dapat na hayaan ko na lang ang nangyayari sa amin dahil at least matatawag pa rin kami na isang buong pamilya? Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at sana ay matulungan ninyo ako sa kung ano ang dapat kong gawin sa buhay namin ng pamilya ko. Maghihintay po ako na makarinig ng payo mula sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Maxine. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.